Nakon, Marcoleta, galit na galit ng gugulo itong si Triniling sa Senado, no? Ito po talaga binanatan po talaga ni Senator Dante Marcoleta yung mga pangyayari kung saan, yung mga panahon na si Bato pumunta doon sa Senate at si Triniling pa ang magsuserve ng warrant, no? Pinayagan pa ito, you know? At ito po pag-uusapan din natin si John Vic, napiko na po dito kay Triniling, no? Ito po ang sabi niya. Alam nyo may dahilan kung bakit tatlong sunod na eleksyon siyang natalo. Nauna ang yabang kaysa pag-iisip. O yan, naku, na-real talk, matindi to. Ang sagot kasi ni Triniling ganito. Alam mo, sumuko na ako kay Secretary John Vic. Kung akala mo hindi na niya mahihigitan ang kanyang incompetence, lalo niya pa itong mahihigitan, no? Alam mo kasi ganito kasimple yan, no? Yung galit po kasi ni Triniling nangingibabaw kesa yung katwiran niya na ipagtanggol ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Sabi ko nga sa inyo Kasi kung nangingibabaw parehas yung kanyang galit, kasi ang tao galit, normal yan Pwede ka talaga magalit kasi sa maiintindihan mo siya sa ginawa sa kanya sa panahon ng Duterte, di ba? Siyempre, napakulong siya, nakasuhan siya. Okay, granted. Naiintindihan namin yung sitwasyon niya. Pero hindi namin maintindihan kung bakit yung galit mo kay Duterte lang. Hindi ka galit doon sa mga dapat papanagot sa mali-malitang galit. Kasi sayang yung galing niya Sayang yung tapang niya. Siya sabi ng iba, matapang daw, magaling daw, matalino. Kung talagang matalino yan, dapat parehas niyang gagampanan yun. Inuhuli niya si Duterte habang uhuli niya nasa mali-malitang pera. Di ba? Hindi, kay Duterte lang siya So lumalabas, nangingibabaw ang galit niya. Kesa doon sa yung sabi yung mga Pilipino dapat na panagot si Sara. Kaya siya galit sa Duterte. Di ba? Kaya ngayon, tamo, anong sabi ni John Vic? Matinding magkakaaway yung dalawa na yan, tsak yan. Di ba? Mas lalong hindi siya pakikinggan yung kagustuhan nila na tungkol dyan sa ICC. No? Kasi si John Vic, naramdaman natin, di ba? Parang iba na ngayon Parang, sinusuka na ng kabila. Kaya nga sabi ko sa inyo takot na takot ang mga pinklawan. Takot na takot, ibang pinklawan, hindi naman lahat takot na takot na sila ay mangilam sa flood control issue. Bakit? Kasi babakbakan sila ng mga loyalista Di ba? Yung mga pinklawan, babakbakan sila, mawawalan sila ng boto. Sige. Di ba? Kaya mo ginawa kay John Vic. Sinusuka ngayon siya ng mga pinklawan, pati ng mga loyalista. Di ba? Kasi, nagsisiwalat siya ng totoo. Totoo naman sinisiwalat niya. Anong gusto niya? Di ba? Kagaya ng kay itong ICC warrant, wala naman talaga sa kanya. O ano magagawa niya? Kung meron man, tinatanggi niyang wala. Mabuti talaga kung wala. Kahit ako naman nasa Secretary DILG ako, baka sabihin ko wala yan Sa akin yun akin lang yun na kahit alam ko may warrant ang ICC, sabihin ko wala Bakit? Kasi alam siguro ni John Vic yung kahalagahan ng lahing Pilipino. Itong soberanyang ito. Di ba? Kaya tama ginagawa mo, Secretary John Vic. Tama po yan. Sa ginagawa mo po, bumabango po ang pangalan mo sa mga DDS. Kung tatakbo ka man sa mataas na posisyon, baka manalo ka. Di ba? Baka maging tandi mo pa si Sara. Pero bino. Di ba? Tingnan mo si Rowena Guanzon. Di ba sabi ko sa inyo, galit na galit dati dyan. Maraming galit na DDS kay Rowena. Ano ba ngayon si Rowena? Di ba? Nasa DDS na ngayon si Rowena. Ang daming gustong-gusto siya ngayon. Di ba? Hindi natin alam. Ilang taon lang yan si Rowena. Ito pa 2028 pa, 2 taon pa meron. Hindi natin masasabi yan. O ngayon, si Senator Dante Marcoleta, galit na galit si Senator Dante Marcoleta, lulusawin yata to si Triniling, no? Talagang nanggugulo to sa Senado, no? Talagang tingin ko baka di palagpasin ni Senator Dante Marcoleta itong mga ginagawa ng mga to, no? At dito, tinalakay din niya tungkol dito sa ICC. Kung may jurisdiction pa talaga tong ICC na to, no? Talagang ginagamit tong ICC na to, ginagamit nila pagkakataon na to, para ilihis ang tunay na issue. Bakit? Kasi pag nadampot si Bato ng ICC, wala na si Bato sa kanila. Kumbaga, isusunod nila si Bongo. Sigurado si Bongo susunod yan Sinabi ni Triniling, di ba? Isusunod yan So, kung magkabutuhan sa anumang pagboboto o palitrato, hindi naman nanalo ang sila Senator Dante Marcoleta. Ganyan to mga to, kadesperado to mga to. Kaya nga, nagmamadali dapat maimbestiga na tong tong flood control issue Senator Dante Marcoleta, bilisan nyo na po. Pagkatapos mo ng impeachment, isingit nyo na po yung Blue Ribbon na yan. Panagutin na po, dapat panagutin. Kasi yung mga yan, desperado na po yan. Tama sinabi ni Senator Marcoleta namumula ng mga mukha ng mga to. Bakit namumula? Hindi sa kahihiyan, sa galit. Di ba? Sabi, di ba? Namumula na. Yung mga senador, namumula sa yung mukha nila, nagsagalit. Di ba? Ibig sabihin, nanggagalaiti sila na malapit na sila mabukong. Siguro sa kahihiyan din, no? O ito, pahinga po natin si Senator Dante Marcoleta. Hindi umuusad Sa kanila, puro sila na lang. Kaya makikita mo, sila na lang ang nagdidepensa, nag-i-sponsor ng mga bill nila. Kasi sila yung nauuna
Oho. Puro na lang yung puro ganun, na puro, hindi mo na malaman kung paano maayos ang problema ng bansa. So para sa iyo, isang dahilan mo yun kung bakit... Alam ba, unahin pa nila yung autism, yung ganyan. Oo. Akala mo naman yan, ala nang makain ng buong Pilipinas yung autism. Hindi ko naman sinasabing hindi importante yun. Opo. Kaya lang, I-priority. yun daw, ang tawag yun, yung feeding program sa ganito. Okay din naman yung feeding program sa mga eskwela. Bakit yung mga bata lang? Paano yung matatanda at maraming taong nagugutom? Hindi ba ito yung unahin natin? Hindi. Paano yung sinabi ko na gusto ko 200 kilowatt hours ng kuryente, i-substitute natin sa lahat ng mga subsidy na yan? Hindi, ganito yan eh. Napupolitika kasi yan eh. Di ba matagal ko kasi sabi sa inyo to, inuuna na kasi nasa majority sila naon eh. Inuuna nila yung mga bill nila, yung mga ganyan nila, kasi popogi sila sa taong bayan pag inuna nila yun. Gaya ng pag may isa dyan, inuuna yung sakit. O pwede naman inunahin mo yung sakit, pero yung bill ni Senator Dante Marcoleta, hindi nila priority. Kasi popogi si Senator Dante Marcoleta sa sambayan ng Pilipino. Biruin mo, mapasa mo yung bill na 200 kilowatt per hour, libre na. Pag napatupad yung... Kasi sabi ng iba, asa na Mr. 2K, asa na pangako mong kuryente. Hindi naman yung kagayang pangako na pag naupo na, pagkakaloob ni Senator Marcoleta, hindi yan. Yan ay pagdidebatihan pa dyan sa Senate. Marami pang pwedeng pumirma dyan. No? Hindi yan basta-basta na ipapasa. Kung yan mga yan, Senador, ayaw nila unahin niya, wala kayong magagawa. Kaya nga ito, inaano ni Senator Dante Marcoleta. Di ba? Yung bill na sa kuryente na yan napupolitika yan. Kung ano mga pinag-uulan nila para sa kanilang sa sarili, para yung boto sa 2020. Tama, si Cayetano, di ba? Anong sabi ni Cayetano? Anong sabi nila? Tatandaan mo. Kumikilos sila dahil sa 2028 nakatingin sila. Di ba? Kaya kasi yan, palit leadership, iniisip nila yung 2028. Di ba? Sample, yung mga pinklawan. Di ba? Ganid sila. Kasi isang babae sa kanila gusto tumakbong presidente. Tama? Siyempre, isipin niya, kailangan magpabango ako. Kailangan gumawa ako ng mga bagay na mapapansin ako. Di ba? Una-una, pagkatanggol ko mga loyalista, para dumami. Kasi mga pinklawan, madadami din talaga yan. Dadagdagan nila ngayon ng puwersa. Gusto nila mapunta sa kanila yung mga boto ng mga loyalista. Kasi kaya hindi nila inaaway yung mga loyalista. Kahit alam nila, mali na yung pitatanggol ng mga loyalista. Di ba? Okay, kay Senator Dante Marcoleta, napupolitika yung kuryente. Di ba? Wag mo pagbigyan si parang ganito. Wag niyo pagbigyan si Senator Marcoleta, papumugi yan. Pag naipasa yan, baka yung maging vice president eh. Di ba, totoo? Pag ito napasa yung bill niya sa kuryente, magiging vice president yan. Bakit? Makikita ng taong bayan, iba tong mamang ito. Nawawalang visa lang yan, alulustay lang ang pera, ganyan-ganyan. Tanggalin natin ang 12% VAT ng ganito. Wala. Itong mga importante, yun ang hindi nila... Hindi schedule. Siguro, konektado sila sa mga oligarch siguro. Naku po, konektado sa all, mabigat yun. Yan sasabi ko sa inyo. Mga oligarch na ang hindi nila kaya labanan, ang lumalaban lang, Duterte at Marcoleta lang. Kaya marami na rin ayaw din Gusto Gusto nila yung puro sa kanila lang, ganito. At pagka magpi-privilege, gusto silang lahat. Ako pag nag-privilege fee, alas 9 na ng gabi. ating gabi. Paano kung hindi ka naman? Alas 9 ng gabi, panghuling-huli na, wala manonood. Mapapanood mo lang sa mga vlogger. Hinuhuli nila si Senator Dante Marcoleta kasi minority sila noon eh. Yeah. Alam mo ba nung yung Lunes na yun, yung makasaysayang Lunes na yun. Palagi yung natala sa kasaysayan. Natala talaga sa kasaysayan yung kaguluhan na yun. Yung kay Bato, hanggang sa Wednesday, naku. Opo, natala talaga sa kasaysayan po yun. Magmula nung Philippine Assembly, alam mo yung Philippine Assembly noon unicameral lang ating Senado eh. Assembleya pala. Wala pang nangyari 1960 at wala pang nangyari na isang senador, incumbent senator, hinabol ng NBI, kamuntik nang nahulog sa, alam mo yung hagdanan namin, napaka-steep eh. Kapag hindi ka maingat doon, ay sus, kaya nga nadapa si Senator Bato eh. Hindi isa. Palagi ko labil, alam mo nung nandun sila eh. Meron kasi kaming palikuran sa likod ng session. Doon ako palaging dumadaan.
Pupunta ako sa kubeta, yung masikip na lagusan na yon, papunta doon sa comfort room ng nandun lahat ng mga NBI. Kumakain, siguro gutom sila, may hawak lahat ng sandwich. Magagalang naman sila. Good afternoon po. Good afternoon ako. Pero, gusto ko ba't nandito kayo? Nakaharang na pala Isipin mo. sa dadaanan, ano? Oho. Ngayon lang nangyayari sa kasaysayan ng Senado, hinabol ang isa sa amin. May hawak-hawak na warrant of arrest na hindi naman ipinakita. Oho. Bakit pinayagan? So, teka lang ho, yung warrant of arrest na yun, No, ano yung sinasabi ng mga magagaling na mga... hindi kasi Ano sabi? maraming pinag-uusapan ngayon. Teka lang, Isipin mo, talagang panado eh. Di ba? Bakit may mga NBI doon? Ikaw, ahensya ka ng gobyerno. Nakapalagay natin wala kang koordinasyon, kabastusan nyo. Alam ng mga taga-gobyerno yan. Hindi ka pwede madami kayo na naka-uniform ka ng NBI na doon kayo. Kung wala kayong koordinasyon doon sa Senado, kayo makipag-coordinate sa Sergeant of Arms. Siyempre, sa Senate President. Di ba? Ibig mo sabihin, hindi alam ng Senate President kung ba't andun yung... Sige, alam ng Senate President andun doon yung NBI. Kaya gusto ko inulit ko sa inyo to, gusto ko malaman nyo magkaroon kayo ng tamang katwiran eh. Alam ng Senate President na andun doon yung NBI. Tanong, kung alam mo na doon yung NBI, hindi ka ba nagtatanong sa sarili mo, bakit? Anong gagawin ng NBI doon? Gusto mo lang? Wala lang, andun lang yan, andun lang. Pwede ba yun? Magtatanong ka, anong ginagawa ng mga NBI dito? Alam mo kung ano dahilan ba't andun yung NBI. Hindi lang alam mo na kung ba't andun yung NBI, alam mo rin dahilan kung ba't andun talaga. Hindi lang dahil nandun lang sila, di ba? Nanonood lang. Gusto lang makita si Senator Marcoleta, gusto lang makita ko sinong senador. Kakamay lang, naka-uniforme, di ba? Ibig sabihin, alam mo na ni Juan Bull. Mari, alam na ni Juan Bull, di ba? Ibig sabihin, kung alam na ni Juan Bull, pinagkakangulo niya talaga si Bato. Talagang gusto niya talaga nila si Bato mahuli. At wala nang bumoto. At siya nasa leader, siya nasa Senate President. At wala nang ma-impeach si Sara at yung mga papanagot na mali-maleta, maitago na. Di ba? ang una pong tanong, dapat pa talagang arestuhin si Senador Bato? Kasi mula noon, hanggang ngayon, wala talaga makapagsabing, meron pa talagang lehitimong warrant para kay Senador Bato. At yun bang warrant, sabihin na natin, galing sa ICC, kikilalanin ba yun dito sa atin? Kasi meron ng desisyon ukol sa warrant of arrest na yun, di ba? Nang ipinalabas ng International Criminal Court. Bagamat hanggang ngayon, questionable yung ICC warrant, Sen. Yung warrant, in-issue ng ICC. Opo. Okay. Kaya lang, palagi nating sinasabi, yung ICC ay hindi na natin kinikilala dahil hindi na tayo miyembro. Opo. Okay. Pangalawa, meron na tayong domestic law na siya yung kumocover sa mga ganyang klaseng krimen na yan din ang nire-recognize na mga krimen ng ICC. Halimbawa, itong mga crimes against humanity, Yes po. Genocide yan. Opo. International crimes, War mga crimes, ganito. yes po. Ito yung Republic Act 9851. Mhm. Ngayon, ang ICC kasi is the court of last resort. Sinasabi namin ganun. Palaging, mga abogado palagi lang siya. The ICC is a court of last resort. Opo. Yan yung, Kasi ang principle niya, yung... parang ganito yan eh. Ang ICC po para sa Sudan. Di ba sa Sudan, sa mga bansang walang justice system sa kanilang bansa, na hindi na last resort na yun. Kumbaga, ito na talaga, ICC, mangilam na kayo. Hindi na namin kaya itong bansa namin. Wala na, ayaw na kami pakinggan sa, paano di sila pakikinggan? Sila nga nakaupo. Okay sana kung ang nakaupo, kalaban nila. Hindi sila pakinggan. Sila nakaupo eh. Anytime, napapagana nga si Boying eh. Di ba? Ang bilis-bilis eh. Di ba? May kaso kagad si Libiste, may kaso kagad sa Associate Senator Marcoleta, ang bilis-bilis eh. Nakakasuhan kagad na ethics complaint kagad eh. Si Bato, naserban na kagad ng warrant eh. Si Duterte nadala kagad. Dahil yun, ibig sabihin, may justice system tayo, buhay na buhay. Bakit ka aasa sa ICC? Bakit? Anong meron? Di ba?
Yan yung ano eh, yung tinatawag na bakit sa ICC, bakit sumunod daw kayo sa batas. Hindi batas ang pinapairal nyo sa Pilipinas. Batas ng ICC, sabi niya ni Atty. Rowena Guanzon eh, kukuha kayo ng NBI clearance, ayun, pumunta kayo sa ICC. Di ba? Hindi sila pwedeng pumasok kapag ka ang isang domestic judicial system ay functioning. Mhm. Ibig sabihin, nakahanda sila, gumaganap ng tungkulin, able and willing to do their job. Mhm. Yun naman ang kondisyon ng ating mga korte at ng ating mga piskalya. Mhm. Hindi naman nakasara ang ating mga korte. Ang totoo niyan, sinabpi na nga si Senator Bato ng CIDG. Mhm. Yes po. Ibig lamang sabihin, meron ng active case Mhm. against him. Oo. Kasi sinabpina na eh. Oo. Oo. Siguro nahalata nila, i-withdraw natin ang sabpina para maipakita natin na Nawala. wala pang... Hindi- Oo. sabi ko hindi nga, pwede. No, kaya nga nag-aaway sila ng ni Triniling pati ni John Vic eh. Di ba? Siya may warrant, bigay ng ICC siguro, kopya ng ICC. Si John Vic, wala sa kanya. O sino susundin nyo? Sino paniniwalaan nyo? Di ba? Sino paniniwalaan nyo? huli na ang lahat. Na-serve na. Yung pag-withdraw ninyo ng sabpina is not tantamount to terminating the case. Wala, nandun pa rin ang kaso eh. Sinabi na ni sasagutin ko kayo in proper time. Kaya lang eh, inahabol-habol kasi ako nitong mga NBI. Ito isipin mo ha. Ito mo, ayan ha. Kung talagang ang ICC matalino at talagang patas sila, ang nakaupo ngayon at ang administrasyon, bakit hindi iniisip ng ICC kung talagang si Bato may kasalanan at si Duterte, bakit hindi sa kanila kasuhan sa bansa nila? Bakit sa amin kinapakasuhan? Ito yan. Bakit sa amin? Hindi, ako si ICC. Pwede ba sabihin ko, bakit nyo kakasuhan sa amin? Eh, di ba sa inyo may justice system? O kayo nakaupo Hindi ba naisip ng ICC yun? Hindi naisip yun? Ha? Talagang para pa talagang kumikilos sila na para may something na tama yung 18 Marines, ha? Gusto ko lang linawin, ha? Tanong ko lang, asking ko lang, ha? Baka tama naman yung 18 Marines, nabigyan. Ilang maleta ba? Hindi siya pwedeng pumasok, sabi namin, dahil wala ka na sa ano eh. Wala ka na sa hulog eh. Paano ka mag-i-issue eh? Wala na nga tayong treaty. Maski nga doon sa batas na yun, sinasabi nga roon, kailangan dumaan ka sa siyang domestic court. Hindi naman automatic yung RA 9851 na kung mo sinabi niyang kapag meron ng isang international court na nag-iimbestiga, pwede nyo siyang i-surrender o kaya i-extradite. Opo. Pero hindi automatic yun eh. Sabi niya, in accordance with the extradition laws and treaties. Tinatanong ko nga meron ba tayong extradition treaty sa ICC? Hindi naman bansa yun. Wala po, wala. Kahit na limbawa, bansa yung ICC, meron tayong extradition law, Presidential Decree 1096 yata ito eh. At meron ng procedure din na inisyo ang Korte Suprema. Dadaan sa korte. So hindi automatic yun eh. Pagkatapos, or treaties, sabi niya. Opo. Wala na nga treaty, nag-withdraw na tayo 2019 pa eh. Ibig sabihin, nag-withdraw ka ng 2019 sa ICC. Ibig sabihin pala kung ako, vlogger lang ako, hindi ako politiko. Kung ako pala nakagurgur ang kaso ko ay napakaraming gurgur katulad ni Duterte. Ako lang, halimbawa, pagbintangan ako nakagurgur na maraming tao yan, hindi lalagpas ng 200 na gurgur. Okay, isang congressman, hindi lalagpas 200 na gurgur niya pagbintangan siya. No? Pakasuhan sa ICC. Pwede pala kasi nangyari pala yon before 2019. Lahat ng pababa 2019 nakasama tayo sa ICC noon, pwede palang kasuhan ng mga tao ngayon. Ganun pala yon. At walang ebidensya, ang ebidensya lang, papakita ka lang. At yung ICC maniniwala sa'yo. Ha? Okay to, sige, kasuhan to. Ganun lang naiintindihan ko eh. Di ba? Napakadali pala. Di ba? Pag galit lang pala ako sa isang congressman, sabihin ko lang pala sa ICC, yung congressman na maraming ginurgur yan. Eto mga ebidensya. Tapos mag-aarke na lang ako ng mga nanay na umiiyak. Ginurgur po niya anak namin. Ganun. Pwede na huliin ng ICC yun. Kasi sakop siya dati ng 2019. Hindi ho ba? Yun ang nakikita ko Anong klase? Yung inisyo mo,
Hindi na dapat kilalanin. Ayun Diba? din siya nang ginagamit nilang dahilan eh. Dahil walang extradition, walang treaty, kaya automatic na daw. At lalo na ang layo ng mga argumento na yun. Oo. Walang treaty, walang extradition. Kaya- Paano magiging automatic? Kasi walang pagbabatayan daw eh. Wala nga pagbabatayan. Saan makukunin ang Sa legal basis? Dun sa Wala ICC nga na eh. mismo. ICC Mm-mm. is operating under the principle of complementarity. Aha. Kung nagpapanksyon, Yung ang dapat korte. nilang ginawa, dito nila dinimanda. Eh bakit Oo. kasi nagkukumahog na kailangan dalhin pa siya ron? Aha. Kapag kinuha mo si Bato ngayon, Opo. kagaya ng sinasabi ng 4 na kasama ko, nag-file sila ng resolution eh, Yes po. na oo. kailangan si Bato will voluntarily surrender. Yes. Alam naman nila, kapag nakuha siya ng NBI, Mm-hmm. he will be handcuffed. Opo. He will dump on a plane Mm-hmm. and he will banish the Netherlands. Yes. Parang ginawa kay Digong. Oo. Oo, harap-harapan ginagawa tayo. Kadesperaduhan yung ginagawa nila. Kadesperaduhan. Di ba? Huwag kayong maniniwala. Ginagawa namin to, pahuli si Bato sa ICC kasi mahal namin tao. Mahal namin mga taong bayan na apektuhan ni Bato. Hindi nyo mahal taong bayan. Huwag nyo gagamitin ng taong bayan. Di ba? Ginagamit nyo lagi yan. Huwag nyo gamitin yan. Mahal nyo taong bayan, ibang lahi, ililitis. Sinasanla nyo yung lahing ito. Oo. Asan ang domestic remedy magagawa niya? Wala na. Kung ano nangyari kay Digong, ganun din mangyayari sa kanya. Huwag na tayo magbulahan. Oo, yun talaga yun. O imbes na tanungin nila, anong ginagawa ni Trillanes doon? Ba't siya yung nagseserve ng warrant of arrest? Naku po, yari ka ngayon kay Senator Dante Marcoleta. Triniling. Di ba? Pinagbibigyan ka nakaraan ngayon ito. Pag ikaw tinapik siya, tandaan niya, pag tinapik siya sa net 25, simula na to, di ba? Si Pinky, di ba, pinagbibigyan niya. Nung tinapik na sa net 25, ayan na. Hindi niya tinantanan ni Senator Marcoleta si Pinky. Di ba? O ngayon, ikaw, nasa spotlight ka ngayon ni Senator Marcoleta sa net 25. Di ba? Hindi nyo pinakita yung warrant of arrest. Ba't tayo nyo ipakita yung mga communication between the ICC, Interpol, PCTC, and blah, blah, blah. Ba't tayo nyo ibigay? Highly irregular. Oh. Ba't nyo hinabol yung tao? Oo. Eh kasi daw, sabi ata ng Senador Bato, pagka may warrant, hinahamon niya ata si Trillanes na Palagay mo nang hinamon ka. siya ang magdala ng warrant sa Senado. Oo. Oo, pero hindi niya sinabing ikaw ang maresto sa akin, nahamon lang kita. Oo. Oo. At saka bakit pinayagan ng NBI? Hindi naman authority yun, di ba? Oo. Oo, bakit pinayagan ng NBI? Ibig sabihin, may mas mataas na utos. Pinapayagan nyo ng isang sibilyan na nag-serve ng warrant? Ha? Ano yung pinagbibigyan nyo? Para, Hindi, totoo lang. Walang question, dating senador yan. Oo. Pero civilian pa rin yan, walang karapatan mag-serve ng warrant yan. Doon pa lang eh. Ayaw nyo silipin. Pero kung iba gumawa niya, magagalit kayo. Kaya nga gusto kong malaman, nasaan yung communication mula sa PCTC na ikaw ang dineputize? Kailangan, alam mo sa yung PCTC, merong isang opisina dyan, yung secretariat ng PCTC, kung tawagin National Central Board yat or whatever, NCB. Opo. Ang chairman yan ay yung PNP chief. Ganun po ba? Oo, ang member lang ang NBI, ang Bureau of Customs, at ang commissioner ng BIR. Pero yung chairman PNP. PNP pa rin talaga yung chairman. Okay, bakit yung PNP hindi si chairman? Ibig sabihin, ang PNP, sinabi niya kay NBI director Matibag, ikaw nang pumunta ron. Utusan mo si Trillanes? Kasi nung kay Pangulong Digong, ang ginamit talaga nila si IDG, di ba, sa part po ng PNP. So, wala rin communication. Ayun. At ito lang siya, ito, ikaw kasi lang ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Ito, Hindi nila pinapatuloy sa Senator Marcoleta dyan, no? Kahit real talk na, no? Hindi nila binabalita, no? Bakit yung binabalita si Senator Marcoleta yung katwiran niya? Ba't ayaw nyo ibalita, mga mainstream media? Yung katwiran na to, ayaw nyo ibalita. Bakit? Yeah? ginagamit ng mga... Kasi takot sila na baka tumakbong vice president to. Oo. Si Robin kasi ayaw na, di tatakbo yun. Walang ibang katandem si Sara Duterte sa 2028 kundi matibay si Senator Rodante Marcoleta. Diba? Bakit nyo inaano to? At isa pa, katandem niya talaga, si Bongo. Malakas yun, number 1 senador yun. Kita nyo boto noon. Ha?
talagang iwan si Tulfo saka si Bawakino. Oh, pero anong ginagawa ngayon kay Bongo? Ipapa-aresto pa rin. Yeah? Kita yun, pansin nyo? Lahat ng possible na tumakbo sa 2028, kinakasuhan, pinag-iinitan. Kakontra. Ano sabi nila? Doon daw po sa Republic Act 9851, yun nga binabanggit ko kanina, tahasang sinasaad daw po sa Section 17, Paragraph 2, na alang-alang sa katarungan, maaaring isuko o ipa-extradite ng mga kaukulang autoridad na Pilipinas ang mga pinaghihinalaang inaakusahang tao sa Pilipinas na naangkop daw po sa pandaigdigang hukuman kung meron man. Pinahintulutan ng batas na ito ang pakikipagtulungan daw po sa mga pandaigdigang tribunal kahit umatras na ang Pilipinas mula sa kasunduang nagtatag na mga ito. Yun ang pinupunto nila, Sen. Hindi totoo yun. Ganun ba? Kailangan babasahin mo yung buong section na yun. Not in isolation of the rest of the paragraphs. Ang sinasabi, gagawin mo in accordance Opo. with yung ating bansa, Yung local, ano? yung ating domestic jurisdiction, in accordance with extradition laws and treaties. Opo. Meron tayong extradition law eh. So ba't mo sinabing in accordance? Kasi nga merong batayan na batas. Walang automatic doon na sinasabi. So, tingnan niyo kung ano meron sinasabing automatic na irrespective of whether the laws of the domestic country is operating or not, basta makukuha namin. Walang ganun sinasabi. Ayun. Doon naman daw po sa Supreme Court ruling sa Pangilinan versus Cayetano, bagamat umatras daw po ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ipinahihiwatig ng Korte Suprema na nananatili pa rin daw pong obligasyon ng bansa na makipagtulungan sa ICC para sa mga umano'y krimeng nagaganap habang kasapi pa ito ng kasunduan 2011 hanggang 2019. Duruin mo yun, sasabi ko sa inyo, nung nakapaloob sa 2011 hanggang 2019, kung saan nakasapi pa tayo sa ICC, ibig nyo palang sabihin yung mga tao na yun, pwede pang kasuhan ngayon? Ang dali lang pala, no? Ang dali lang pala, kasi yung ICC, mapaniwalain. Hindi ho ba? O, halimbawa, galit ako kay Juan, kay Congressman Juan, halimbawa lang ha, Duterte siya kasi Duterte siya. Pwede ko palang sabihin na yan, nagkasala ng pagitan ng 2011 yan hanggang 2019, nagkasala yan. Maraming ginurgur yan. O, eto ebidensya, magpapaiyak ka na ng mga nanay, wari araw-araw, ganyan-ganyan, eto, sasama mo sa Netherlands, okay na, kakasuhan ka na. Sabihin, pasok pa rin yun? Pasok pa rin yun? Iba naman ang sinasabi doon kasi ang sinasabi kung nag-withdraw na kasi tayo. Opo. Sabi ng ICC, nag-withdraw ka nga sabi niya pero merong isang taon na plazo bago Implementation ng ano? bago ma-implement yung pag-withdraw mo. Yes po. Bakit importante yung isang taon na parang ano tawag doon? Transition. Oo, say transition. Kasi nga meron kang nagawa na dapat sana i-maximize mo yon. Huwag mo sasayangin ang isang taon na yun. Dapat doon sa isang taon na yon, yung kanilang prosecutor, Na-file. kung talagang seryoso siya kanyang trabaho, dapat hindi niya sinayang yung plazo na 1 year na yun. Yung 1 Doon siya year. dapat nag-request ng investigation. Ayun. Okay. Oh. Kailan ba nag-request? Tapos na? 2.5 years bago tayo makapag- So ano na, hindi na talaga tayo Expired. Talaga? Oo. Hindi ba yung isang bansa, parang Bhutan yata yun, Oo. 3 araw nakuha niya. Bago mag-expire, 3 araw na-file niya. Ayun. Siya, isang buong taong singkad, hindi niya ipinail yung request for investigation. Nung i-file niya, 2.5 years. 2.5 years na tayong Wala na. nakapag-withdraw. Ayun. Yan ang questionable doon eh. Oo nga. Ayun. Kung ano-ano na lang, kung ano-ano lang legal basis. Hindi ginagamit nila yung ICC na yan. Kampi-kampihan na sila eh. Mga pinklawan, mga loyalista, kampi-kampihan na sila. Wala naman talaga ibang layunin talaga. Mga kababayan, huwag tayo magtapatan tayo. Kaya nila, sa panahon dati na kaya si Digong nahuli, dahil sa politika, gusto, di ba? Akala nila, si Digong mahuli nila, ihina ang Duterte. Ngayon, iba na ang layunin nila, kaya nila ipapahuli si Bato sa si Bongo. Para mapagtakpan niya mali-malita.
Di ba? Kasi alam nila, hihina po ng minority, magpapalit, majority, magpapalit na liderato ulit, sisibakin si SP, and then, pag nasibak na si SP, wala na. Maiipit si Sara, wala na. Ang mali-maleta, wala na investigasyon. Di ba? Kita nyo? Hindi niya si Pinky pa nga lang, ayaw mag-imbestiga eh. At tingin nyo, pagpapatuloy yan? Ipagpapatuloy na ngayon kasi ang liderato na, si Alan Peter Cayetano na. Kahit ay hindi na ginagamit. totoo, Oo. para lamang linlangin na naman ang taong bayan. Walang ginagawa yan kundi magpaliwanag ng pamali. So ngayon ho, may umiiral talagang arrest warrant kay Senador Bato, kaya ganun ho ang... Nagpalitaw sila, pero it's up for the domestic court to enforce it because enforcement is still domestic. Nakita mo si Benjamin Netanyahu at saka si Putin. Putin. Ng Russia. Vladimir Putin ng Yes. Russia. Oo. Anong sabi ni Vladimir? Ni Vladimir Putin. Anong sabi ni Vladimir Putin nung iserve sa kanya yung warrant of arrest? Nek-nek mo, ano? Pati niya mo, di ba? Pero, alam ko, yung kay Benjamin, yung time na yon, kasali ata sila sa, hindi ko alam, hindi ko sigado kasali sila sa Rome Statue. Pero ang ginawa ng presidente, nek-nek mo. Yung Russia, di ba? Mahal nila kasi. Ang bayan na to eh. Hindi nila pinagkakangulo yung lahi nila. Hindi ang bilang pangulo, ayaw nila. Ewan ko ba dito, ba't pinapayagan? Ni Bonget, siya sabihin ni Bonget, hindi kami makikipag-coordinate dyan sa ICC. Pero pumayag siyang dalhin si Bato ngayon. Kasi kung talagang ayaw ni Bonget sa ICC makipag-coordinate, dapat mangingialam siya dyan. Ayaw ko ng ICC, tigil nyo lahat yan. Finish. Di ba? Hindi ko umalis dito, ikaw yung kukulong ko. Tumakbo. Ganun din si Israel. Si Benjamin Netanyahu. Halika rito, lumapit ka sa akin. Oo. Halika. Hindi po, kanya, nagbibiro lang ako. Tumalis na. Hindi na-recognize ng Israel. Hindi na nanigo. I-try yung dukutin si Netanyahu. Ewan ko lang, iba susundo sa inyo sa Netherlands. Iba, 'di ba? Halimbawa, ini-imagine ko nga kung si Netanyahu halimbawa kukunin niyo, i-aresto niyo si Netanyahu saka si Putin. Ewan ko lang baka sa Netherlands, baka hindi eroplano ang sumunod sa inyo. Baka missile. Price ng Russia. Opo. Tayo lang. Tayo lang. Kasi kontra kalabang politika ata yung... Ano ang iniahayag ng pangyayaring ito? Oho. Itong mga magagaling magsipag-comment, yung mga Opo, naglalabas na ngayon mga legal na kung ano. yung mga nagpapanggap ng mga political analyst. Political analyst. Galit. Yung isa yung kalbo, si Panort. Yung kalbo na si Lamas ba yun? Lamas. Yun, papanggap. Alam mo, ang galing-galing niya. Ng mga abogadong pinagpipitaganan ng mga kung ano-ano. Mga din. Hindi. Nasa dlak daw sa kahihiyan ng ang Senado dahil ganito, ganyan nagkukuha. Tayo raw ay nangungupkup ng Fugitive, oo. Fugitive. Ginawa daw ninyong samantalang ang totoong nangyari, kahit na-reviewin mo ang pangyayari, kahit na hindi nila naipakita yung legal basis ng warrant of arrest, pati procedural matters ay hindi naman sinunod, nagamit ng ICC ang kanilang overreach para lang i-weaponize ang mga kalaban ng gobyerno. Pabor sila dyan. Para lang, ang ginagamit nila ICC, power ng ICC. Kasi sila, wala sila, ito kasimple yan konti na lang po ang tagasunod ng mga itong mga supporter. Ilan nila tagasunod, mas maraming naninindigan para sa tama, sa mga maleta. Ang dami. Hindi nila sila may defensor Talagang naninindigan, kaya nga nagfight ng liderato Di ba? Naupo si SP Cayetano Kasi maraming naniniwala sa sambayan ng Pilipino at iba pa na ito ang talagang dapat maupo, hindi na sila. Kasi sila, konti na lang sila Di ba? Sabi ko, konti na lang ang naniniwala sa kanila. Pati sa mga pinklawan. No? Sila na lang iikutan, naglolokohan sa kanila sarili. Di ba? Para na kayo pahiyain ng Senado. Yan. Kaya ginagamit nila ICC ngayon, wala sila Mahina sila Biruin mo sila nakaupo, sila pa mahina Ang partida, ang Duterte, hindi naman nakaupo. Si Sara lang nakaupo, inaapi pa nila. Pero malakas pa rin ang mga sumisimpasya sa kanila, pati sambayan ng Pilipino, survey, number 1 pa rin sila. Partida sila na nakaupo Kaya ginagamit nila ang ICC
bilang para kakampi na rin. Di ba? Sa akin, sorry, ako lang yan. Kabilang banda na Opo. ihayag ng Senado ang kanyang independence. Oho. At sinabi niya, hindi kayo pwede. Alam mo, sa lahat ng bagay, gera ang nakikita mo, nire-resist natin ang yung mga foreign ini-invade tayo. Oo, Kahit po. ganito lang ang bansa natin, lalaban tayo. Yes, po. Pakikialam ng dayuhan yan eh. Oo. Lahat ng uri ng pakikialam. Pero ito, ang linaw na pakikialam. Pakikialam talaga, pakikipagkaisa sa dayuhan. Tapos gayet kayo kay Senator Rodante Marcoleta, sabi niyo, Chinador? Ha? Bakit? Pinapasok niya ba yung tahasan China dito? Ang sabi niya sa China, pakikipag, yung parang friend, yung makikipag ka sa magandang dialogo sa China. No? Para dyan sa isla na yan. Tapos sasabihin niyo, Chinador? Eh kayo, tahasan? Napapayag kayo? Na magagawa pa kayo ng resolution, 5 senador, para si Bato pasuko doon? Eh, sabi, hayagan. Hayagan na kumakampi kayo doon sa ibang lahi. Sa ibang nyaga na kunin si Bato dito. Biruin mo yan? Tapos sila yun nagsasabi, mahal namin Pilipino kasi naapi ng China. Ayaw namin magpasakop sa ibang lahi. Pero padukot si mga Duterte, pwede. Biruin mo yan? Pero marami sa ating mga kababayan ang yumakap pa sa kanila. Oho. Yun ang nakakahiya, yung mga ganong klaseng tao. Imbes na ang usigin ng NBI, ang inusig pa yung usaan namin eh. Yun na nga po. Biruin mo, sinuspend ba na ng 6 months yung OSAA? Di ba? Si Aplaska ba yun? Sinuspend ba yata ng 6 tama? Suspendido ng 6 months? Biruin mo? Kumbaga parang ganito eh. Ha? Parang ganito eh. Yung OSAA. May bangko. May gwardiya. Ha? Manloloob yung mga masamang loob. 10 masasamang loob magnanakaw na nakawan yung bangko. 5 gwardiya, pinagtanggol yung bangko. Tapos, sa pinagtanggol mo yung bangko, pinasok na magnanakaw, pinagtanggol mo, yung gwardiya pa sinibak. Pinagtanggol mo sa mga masamang loob. Totoo. Di ba? Hindi nila may custody, ang Senado, may custody yan na wag arestuhin, nasa loob yan. Di ba? Yung Parang gano'n nangyari, yung tao, kinasuhan pa nila, sinuspended pa wala nila. tao, ginagawa lang kanyang tungkulin eh. Di ba? At ang pinaka-latest ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms na si Mau Aplaska. Ano ang basis niya? Yun daw pong, nauna siya nagpaputok O, doon sa Senado. binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng OSAA? Eh di, depensahan po kayo. Oh, siyempre. Tama. Parang gwardiya. Ito, gwardiya. May nakita siya sa bangko. Gwardiya ako ng bangko, gabi, madaling araw. May papasok 2 magnanakaw. Nag-warning shot ako. Bzzz. Nag-warning shot. Warning shot yung ginawa sa eh. Tapos sususpindihin ka kasi ikaw unang magpaputok. Mali yung termino na unang magpaputok. Dapat unang nag-warning shot. Iba kasi yun eh. Di ba? Bakit pinutokan niya ba yung NBI? Warning shot niya eh. Di ba? Security. Oo, Security. oo. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Ibig sabihin mo yung gwardiya nagtanggol sa bangko, nag-warning shot, kasuhan ka, isuspended kang gwardiya ka. Kawawa naman yung mga gwardiya pala, kahit saan, kahit sa subdivision. Hindi niya pwede pagtanggol yung sarili niyang nasasakupan kasi ganyan mangyayari. Eh, gano'n nangyari ngayon eh. Ayaw, sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premise rito. Ayaw Pinagbababa na ng umalis. armas. Oo. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan, nagpaputo. Yun ang yun ang Yun ang trabaho yun ang talaga niya. protocol eh. Oho. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa gulwagan ng Senado, wala siyang ginawa. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Okay. Okay, mga kasama, maraming salamat po sa inyo. Dito talaga, buti na lang may Senator Rodante Marcoleta, nililinaw niya sa atin lahat ang nangyayari ngayon. No? Isa na naman makabuluhang talakayan, isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? At isang masustansyang pag-uusap at isang makabuluhang talakayan ng ating hatid sa inyo. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Mabuhay ka, Senator Rodante Marcoleta. Paalam sa inyong lahat.